sino si Kristo. Kuminsan, nauutal tayo. So, di natin alam ang sagot. Doon sa mga alam ang sagot, congratulations. Pero doon sa mga hindi alam ang sagot, o minsan sasabihin natin, kay Father mo yan itanong, wag sa akin. Iniiwasan natin yung tanong, sino si Kristo? Sino ang Diyos? Mga kapatid, 50 years na tayo, 40 years na, 30 years ka nang nagsisimba, pero hindi mo masagot kung sino si Kristo. Pero pag tinanong ka, sino yung artista na yon? Nako, pati yung nanay nung nanay niya, pati yung kabit nung artista na yon, alam mo. Pag tinanong, sino yung tao na yon? O sino yung politiko na yon? Alam mo lahat. Kaya mong ikwento. Pagdating kay Kristo, wala tayo minsan masabi. Mga kapatid, ito ang tinatanong ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad sa Ebanghelyo. Unang sabi ni Hesus, sino raw ako ayon sa mga tao? Kayo po daw ay isang propeta. Kayo po daw ay si Juan Bautista. Kayo po daw ay si Elias. Iba-iba ang opinyon ng mga tao tungkol kay Kristo, tungkol sa ating Panginoong Hesus. Pero mukhang hindi naman siya interesado sa sinasabi ng iba. Kaya nga, sinunod niya kaagad yung pangalawang tanong, kayong mga alagad ko, kayong lagi kong kasama, kayong lagi kong kasalo, kayo na mga pinili ko para maging apostol, sino ako para sa inyo? Sabi ni Pedro, kayo po ang Kristo, kayo po ang Mesiyas, kayo po ang tagapagligtas, kayo po ang Diyos na nagkatawang tao. Ito daw mga kapatid ay pagpapahayag ng pananampalataya ni Pedro at ng mga alagad na maliwanag kay Pedro kung sino si Jesus. Siya ang Kristo, siya ang anointed one, siya ang tagapagligtas. Ay ano ang laman ng pagiging Kristong ito? Ano ang napapaloob sa pagiging Diyos nito? Siya'y mag-aalay ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng sanlibutan. Kaya nga pagkatapos doon sinabi niya, ipinahayag niya sa kanyang mga alagad na ako'y itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote, ako'y ipapapatay at muling mabubuhay sa 3 araw. Na maliwanag yung Kristo pala, mga kapatid, ay magpapakasakit, mamamatay at muling mabubuhay. Yun si Jesus. Yun ang ating Diyos. Yun ang ating Kristo. At siya ang dahilan kung bakit tayo linggo-linggo ay nagsisimba. Siya ang dahilan kung bakit tayo linggo-linggo naririto. Hindi dahil sa pare, hindi dahil sa mga kamag-anak, dahil kay Kristo. Si Jesus, ang Diyos na nagpakasakit, namatay at muling nabuhay, ang dahilan bakit tayo nagsisimba. Bakit tayo gumigising ng maaga para pumunta sa simbahan? Sabihin nyo nga sa katabi nyo, si Kristo ang dahilan bakit ka na dito. Go. Palakpakan natin ang bawat isa. Kaya pag tinanong kayo ng apo nyo, pag tinanong kayo ng mga bata, sino si Jesus? Sino ang Diyos? Sabihin nyo, siya ay Diyos na nagpakasakit, namatay at muling nabuhay para sa ating kaligtasan. Katulad ng sinasabi ni Propeta Isaías sa unang pagbasa, siya'y tagapaglingkod na handang magsakripisyo, handang mag-alay ng buhay para sa atin. Kahapon pinagdiwang natin, mga kapatid, ang Triumph of the Cross. Ang sabi ng pagdiriwang kahapon, ang krus ni Jesus ay simbolo ng pag-ibig ng Diyos. Ang krus ni Jesus
ay simbolo, tanda at palatandaan ng pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos sa ating lahat bilang mga Katoliko. At alam niyo ba, yan din ang pagkakaiba natin sa ibang sekta. Yan din ang pagkakaiba natin sa ibang mga nananampalataya, sa ibang simbahan. Sa atin, si Kristo ay tunay na Diyos. Si Kristo ang ating Panginoon, siya ang ating tagapagligtas, siya'y nagbigay ng kanyang buhay para sa atin. Hindi nga yan naintindihan ni Pedro. Kaya nga ang sabi din ni San Marcos sa Ebanghelyo, niyaya daw ni Pedro si Jesus sa isang tabi at pinagsabihan na siguro sinabi niya, hindi ka dapat magpakasakit, hindi ka dapat mamatay. Kaya nung sabi ni Jesus sa kanya, Satanas, lumayo ka sa akin, ang iniisip mo'y hindi sa Diyos. Ayaw ni Pedro na si Jesus ay mamatay. Ayaw ni Pedro na siya'y magpakasakit. Kasi dun siya nakatingin sa pagkamatay at pagpapakasakit. Hindi niya nakita yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Kaya ayaw ni Pedro sa sinabi ni Jesus na siya'y mamamatay. Mga kapatid, ang ating Diyos ay nagpakasakit, namatay at muling nabuhay para sa ating kaligtasan. Kaya nga tayo merong banal na misa, kaya nga tayo may simbahan, kaya nga tayo merong pananampalataya, dahil si Kristo ay muling nabuhay at patuloy niyang ibinibigay, mga kapatid, ang kanyang sarili sa atin sa banal na Eucharistia. Patuloy niyang iniaalay ang kanyang sarili, araw-araw, linggo-linggo, tuwing tayo'y nagdiriwang ng banal na misa. Kaya nga yung pag-aalay ni Jesus ng kanyang buhay sa krus at yung kanyang muling pagkabuhay hanggang ngayon ay nagpapatuloy at magpapatuloy hanggang wakas ng panahon. Dahil mahal tayo ni Kristo. Dahil mahal tayo ng Diyos. Kaya naman ang sabi niya sa huling bahagi ng Ebanghelyo, kung gusto niyong sumunod sa akin, limutin ninyo ang inyong sarili, pasanin ninyo ang krus, at sumunod kayo sa akin. Kung papaano daw si Kristo ay kinalimutan ng sarili, dapat din tayo, handa tayong kumalimot sa ating sarili at sumunod sa ating Panginoong Kristo. Kaya nga malalaman mo, kung 50 years ka na, 40 years ka na nagsisimba, na talaga bang kilala mo na si Kristo, talaga bang naisabuhay mo na si Jesus, sumusunod ka sa Kanya nang kinalilimutan mo ang iyong sarili, na iniiwanan mo yung sarili mong gusto, yung sarili mong kalooban, at ang nasusunod ay yung kalooban ng Diyos. Mga kapatid, kapag nasundan natin si Kristo, kapag nagawa natin ang kalooban ng Diyos, kapag tayo nagsisimba at tunay nating kilala si Kristo na ating tinatanggap, langit na yun. Patikim na yun ng langit. Kasi yung langit, hindi mo yan matitikman o hindi mo yan mararanasan kapag namatay ka lang. Baka nga, hindi ka pa makarating. Pero kapag nadito pa lang tayo sa lupa at kilala natin si Jesus, nananampalataya tayo sa Kanya ng totoo, sinasabuhay natin ang Kanyang mga turo at aral, kinakalimutan natin yung ating mga pagiging makasarili, pagiging sakim, langit na yon. Mararanasan natin yung kaligayahan na nagmumula
sa katawan ni Kristo na patuloy na iniaalay sa atin, na patuloy na ibinibigay sa atin para tayo ay maligtas, para tayo ay magkaroon ng buhay na ganap at buhay na walang hanggan. Kilalanin natin si Jesus, mga kapatid, araw-araw, lalo na kapag tayo'y nagsisimba. Buksan natin ang ating puso kay Jesus na nasa banal na Eucharistia, na nasa kanyang salita, na nasa kanyang simbahan, upang tayo mabuhay sa kanyang grasya at kaligayahan.